Totoo nga ba na itong si Chris Banquero ay ite-trade na dito sa Converge Fiber Xers? Isa yan dito sa mga pinag-uusapan daw ngayon ayon doon sa mga reports na baka mangyari talaga. Dahil kung sakasakali na itong si Chris Banquero makuha nitong Converge Fiber Xers, masusolusyonan na yung problema nila, alam na natin, dito sa kawalan ng isa pang point guard. Dahil sa ngayon, itong Converge talaga, alam natin na iniinda yung pagkawala nito si Jordan Heading, kaya nga gusto nilang makakuha ng isa pang point guard na makatutulong dito sa kanilang rotation. Hindi naman kakayanin ni Alex Stockton lahat, kaya nga nandyan desisyon ni Winston na nagbababa ng bola. Pero alam natin na kinakailangan nila ng isa pang guard na magagamit dahil syempre habang tumatagal dito sa Philippine Cup, kinakailangan nila ng additional na mga players. At kung alam natin na yung mga ibang teams ngayon ay ginagwardyahan na talaga itong si Alex Stockton. Kaya nga kinakailangan nila ng isa pang option. At iyan ay itong si Chris Banquero. Bagay na bagay itong si Chris Banquero dito sa laro ng Converge Fiber Xers dahil yan ay pwede talaga nilang magamit bilang isang point guard kasama ito si Jordan Heading. Kaya if ever na matuloy yung trade na to, sino naman kaya pwedeng i-offer ng Converge? Sa tingin ko pwede nilang ibigay ay itong si Brian Santos. Dahil lang Meralco ngayon naghahanap ng isang stretch 4 na scorer, lalo na at itong si Alain Maliksi ay out for the season. So posible na si Brian Santos ang ibigay ng Converge at baka pumayag na itong Meralco. Kung matuloy ang trade na yan, sa tingin ko walang magiging problema dito sa trade committee dahil masasabi naman natin na patas ito. Pareho namang may value yung mga nabanggit na players at parehong makikinabang dyan dahil si Santos mafe-fill up niya yung role nito si Alain Maliksi. At ito si Chris Banquero naman, siya pwedeng maging point guard nitong Converge habang wala pa ito si Jordan Heading at nagpapagaling dahil nga meron itong injury. Kaya sa tingin ko maganda ang nabanggit na trade. Samantala naman, napag-uusapan yung mga trade. Itong TNT Tropang Giga sa tingin ko, hindi mo na yung gagawa ng trade ngayon. Except dito kay Mikey Williams. Alam nating maraming mga teams interesado kay Mikey, pero aside from that, mukhang walang ibang gagalawing, sabihin na natin gagawing major movement ng TNT. Dito sa mga iba nilang players, siguro mananatili muna yung lineup na yan dahil nakuha na nila ito si Simon Enciso. Siya yung hinahanap nila na backup point guard na pwedeng magamit at sa tingin ko, makatutulong talaga to dito sa TNT Tropa. Kinakailangan lang nilang masiguro na kapag natapos na itong conference na to, kung hindi sila manalo na Grand Slam, magkakaroon ng major changes dyan. Siyempre, hindi naman natin masasabi na gagawin na itong TNT Tropang Giga ay magiging disappointing ang season kahit hindi sila manalo ng Grand Slam. Pero ang importante para dito sa tropa ay talagang siguraduhin na makukuha nila yung kanilang mga kinakailangan players para maging mas matindi yung kanilang roster. At sa ngayon, itong lineup ng TNT Tropa ayon doon sa mga reports ay iniintay na lamang yung pagbabalik nitong si Brandon Ganuelas Roser. Kapag nakabalik na si Roser, sigurado na magiging mas maganda resulta nito dahil magkakaroon sila ng isa pang big man na magagamit dito sa kanilang lineup. Kaya sa tingin ko, pwedeng-pwede na to dito sa TNT at mas maganda yung chance nila na maka-Grand Slam na. Kaya good news ito para dito sa TNT Tropang Giga at masisiguro natin na yung kanilang roster ngayon magiging mas malakas at mas matindi yung performance kung sakasakali nga. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging major moves ng tropa aside from dito sa pagkuha nila sa iba pang mga top players ng PBA. Pero sa ngayon daw, iniintay na lamang nila yung recovery ni Brandon Roser at bukod dyan, hindi muna sila gagawa ng trades. Unless of course may inquiry tungkol kay Mikey Williams. Kay Mikey, dyan ready silang gumawa talaga anytime ng mga trade pero sa iba, mukhang on hold muna.